Gaano na nga ba kayaman si Michael De Mesa ngayon matapos ang FPJs ang probinsyano? At ano ang pagsubok na kanyang pinagdaanan noon na muntikan ng kumitil ng kanyang buhay? Sa videong ito, malalaman ninyo ang tumataginting na yaman ni Michael De Mesa at kung sino nga ba ang taong nagligtas ng kanyang buhay. Ngunit bago yan, atin munang alamin ang kwento ng buhay ni Michael De Mesa, lalong-lalo na ang kanyang buhay pag-ibig na siguradong hahanga ka sa pagmamahal ng kanyang asawa sa kanya. Si Michael De Mesa ay pinanganak noong May 24, 1960 sa Manila at may buong pangalan na Michael Edward Hill Eigenman. Nasa dugo na ni Michael ang pagiging isang artista dahil na rin sa mga magulang nito na dati ring nasa industriya ng showbiz na sina Eddie Mesa na isang aktor at singer at si Rosemary Hill na isa ring aktres. Si Michael ay mayroon ring mga kapatid na mga artista na sina Mark Hill. Ngunit si Mark ay maagang namayapa sa edad na 52 noong September 2014 matapos hindi na pagtagumpayan ang 2 taong pakikipaglaban niya sa sakit na cancer. At si Cherry Hill na maaga ring namayapa sa edad na 59 dahil sa isang rare na uri ng cancer noong nakaraang August 2022. Sina Michael ay may dugong mga dayuhan at talagang makikita mo naman sa kanilang mga itsura na sila ay may lahing banyaga. Sila ay may lahing Swiss, German, American at Spanish. Sa edad na 15 na mag-umpisa siya sa showbiz noong taong 1975 at dito rin sa showbiz niya nakilala ang babaeng kanyang minahal at pinakasalan na si Gina Alahar. Sina Michael at Gina ay nagpakasal noong taong 1978 at sa kanilang pagsasama ay nagkaroon sila ng 3 anak na puro lalaki na sina AJ Eigenman na pinasok rin ang mundo ng pag-aartista, Ryan Eigenman na ipinanganak noong July 22, 1978 na isa ring artista at si Geoff Eigenman na ipinanganak noong March 23, 1985 na isa ring artista. Pero ang masayang pagsasama ng pamilya ni na Michael at Gina sa loob ng 23 taon ay sinubok ng tadhana. Nagkaroon sila ng problema sa kanilang pagsasama hanggang sa hindi na nila nakayanan at tuluyang naghiwalay noong taong 2001 at makalipas ng 5 taon ay naanald ang kanilang kasal noong 2006. Matapos ang kanyang relasyon kay Gina ay nagkaroon naman siya ng relasyon sa isang dancer at choreographer ng grupong Hot Legs na si Julie Reyes noong 2001. At kanya ring ipinaliwanag sa isang interview na hindi si Julie ang dahilan ng hiwalayan nila ni Gina. Naghiwalay sila ni Gina noong March 2001 at siya ay nagkaroon muli ng relasyon matapos ang ilang mga buwan. Sa taong rin iyon ay nagsimula na magsama sina Michael at Julie sa iisang bubong at umabot sila ng 10 taong magka-live-in bago nagpakasal noong September 10, 2011 sa Amerika. Dahil isang green card holder si Michael, noong 2010, bago sila nagpakasal ay napagdesisyonan na nila na sa Amerika na maninirahan at iwanan na ang mundo ng showbiz upang makapag-umpisa ng panibagong buhay. Silang dalawa ay nakahanap ng magandang trabaho doon pero habang tumatagal ay napagtanto nila na gusto na nilang umuwi sa Pilipinas upang makasama ang mga apo at makita nila itong lumaki at namimiss rin nila ang kanilang dating trabaho dito sa Pilipinas. Sila ay nanirahan ng 5 taon sa Amerika bago umuwi sa Pilipinas noong 2015. Si Julie ay mayroon ring sariling anak sa dati nitong karelasyon at itinuturing na rin ito ni Michael na parang kanyang tunay na anak. Sobrang laki ng pasasalamat ni Michael sa Panginoon dahil dumating sa kanyang buhay si Julie. Si Julie ang nagpabago sa buhay ni Michael kaya naman mahal na mahal nila ang isa't isa. Bakit nga ba si Julie ang nagpabago ng buhay ni Michael? Noong 1999 kasi ay na-diagnose si Michael at napag-alamang meron siyang nakakamatay na sakit na hepatitis C na kung hindi maaagapan ay sisirain nito ang kanyang atay na maaaring humantong sa sakit na cancer katulad ng kanyang 2 kapatid na sina Cherry Hill at Mark Hill na pumanaw pareho dahil sa sakit na cancer. Sa pinagdaanan ni Michael sa kanyang buhay ay nandyan ang kanyang asawa na si Julie na minahal siya ng husto at inalagaan. Ayon pa nga kay Julie mula sa kanyang interview, nasasaktan siya sa tuwing nakikita niyang nahihirapan si Michael sa kanyang sakit. Kaya ang ginawa niya ay
Nagsaliksik siya at inapply ang lahat ng kanyang mga natutunan gaya ng iwasan ang mga nakakalala ng kanyang sakit tulad ng pag-inom ng alak at pagkain ng mga mamantikang mga pagkain. Kaya naman mga masusustansyang pagkain na lamang kanyang pinapakain kay Michael gaya ng mga seafoods at mga gulay lamang. Maliban dito, sinasamahan rin niya si Michael sa pag-ehersisyo araw-araw upang mas lalong lumusog ang kanyang katawan at upang malabanan ang kanyang sakit. Kaya lang, sa mahigit isang dekadang pakikipaglaban niya sa sakit ay hindi pa rin ito nawawala. Kaya naman walang tigil pa rin sa pagsasaliksik itong si Julie hanggang sa nakakita siya ng gamot. Nasa loob lamang ng 12 linggo ay mawawala ng infeksyon sa kanyang atay. Ngunit aabutin ng kanilang gastusin sa mahigit kumulang $90,000 o 4.5 million pesos. Kaya humanap na naman si Julie ng alternatibong gamutan dahil hindi nila kakayanin ang ganun kalaking gastusin. At mabuti na lamang noong taong 2017 ay may nakausap silang tao na galing sa Australia na gumaling sa kaparehong sakit ni Michael. At doon nila nalaman ang murang gamutan na kapareho lamang ang treatment sa mamahaling gamutan na una nilang nalaman. Ito ay nasa $1,000 lamang ang gagastusin o nasa 50,000 pesos lamang. Kaya noong November 2017 ay inumpisahan niya na ang gamutan at makalipas lamang ang 4 na linggo. Mula sa milyon na viral count sa kanyang katawan, bumaba ito ng husto at bago natapos ang kanyang gamutan ay nasa 1,200 na lamang ang kanyang viral counts. Nang ibig sabihin, kapag bumaba na sa 2,000 ang viral count sa kanyang katawan ay undetected na ang sakit o wala na. Kaya para makasiguro siya na wala na talaga ang kanyang sakit ay muli siyang nagpasuri nang makalipas ang ilang buwan. At noong May 15, 2018, nakatanggap siya ng magandang balita na tuluyan na siyang gumaling at nakalaya na sa sakit na iyon. Kaya sobrang laki ng kanyang pasasalamat sa Panginoon dahil binigyan pa siya ng pangalawang buhay at sa kanyang asawa na si Julie dahil siya talaga ang nagpursiging magamot siya. Makikita mo talaga kay Julie kung gaano niya kamahal si Michael sa pamamagitan ng pag-alaga sa kanya. Kaya sobrang mahal rin ni Michael de Mesa ang kanyang asawa dahil sa pagmamahal na pinakita nito na hindi sumuko sa panahon na nagkaroon sila ng pagsubok sa buhay. At heto ang kwento na naging buhay ni Michael de Mesa. Atin namang kilalanin ng lubusan si Michael de Mesa bilang isang artista. Siya ay nag-umpisa sa showbiz sa edad na 15 at unang umarte sa pelikulang Araw-Araw, Gabi-Gabi noong 1975 at simula noon ay nagkaroon na siya ng napakaraming pelikula gaya ng Grease Gun Brothers, alias Pogi 2, Batang X, Mulawin the Movie, Baler, On the Job, Ang Panday at marami pang iba. Nagkaroon rin siya ng mga proyekto sa telebisyon gaya ng Valiente, Between, Mulawin, Kahit Saan Ka Man, Inamorata, Destiny Rose, Sinungaling Mong Puso, Ikaw Lang Ang Iibigin, Since I Found You, at ang pinakalatest niyang teleserye ng FPJs Ang Probinsyano bilang si Ramil Taduran o manager. Kinilala rin ang kanyang husay sa pag-arte noong tinanghal siya bilang Best Actor sa Gawad Urian noong 1987 para sa pelikulang Unfaithful Wife. Napanalunan rin niya ang Best Supporting Actor sa Metro Manila Film Festival para sa pelikulang Isa Pang Bahaghari noong 2020. Hindi lang nakilala sa pag-arte si Michael de Mesa dahil siya ay nakilala rin bilang isang direktor. Ang mga proyektong na-direct niya ay ang mga episodes ng Maalaala Mo Kaya noong 1984 hanggang 1996, Calvento Files the Movie noong 1987, Ika-13 Kapitulo noong 2000, Magpakailanman simula noong 2013 hanggang 2016 at kaya naman isa rin siya sa mga tumulong kay Coco Martin sa pagdidirect sa FPJs Ang Probinsyano. Ngayon naman ay ating alamin kung gaano na nga ba kayaman si Michael de Mesa sa ngayon. Sa mahigit 4 na dekada niya sa industriya ng showbiz ay marami na siyang nagawang mga proyekto sa pelikula at teleserye kaya hindi na nakapagtataka na marami na siyang pera. Ayon sa isang website na whatsthenetworth.com, si Michael de Mesa ay mayroong net worth na $18 million o mahigit kumulang sa 900 million pesos.
Atin na ring alamin kung saan napunta ang kanyang mga yaman. Si Michael De Mesa ay hindi masyadong isina sa publiko ang mga kanyang ari-arian, lalo na ang disenyo ng kanyang mga bahay. Kaya naman hindi natin malalaman kung ano nga ba ang itsura at disenyo ng kanyang mga bahay. Ngunit pagdating sa kanyang mga sasakyan, si Michael ay mahilig rin sa motorsiklo. Nagsimula siyang mahilig dito noong napasama siya sa ang probinsyano dahil ang mga kasamahan niya ay mahilig rin sa mga motorsiklo. Siya ay mayroong Vespa GTS 300 SuperTech Overview na may halagang 408,000 pesos. Mayroon rin siyang Triumph Street Scrambler na may halagang 800,000 pesos. At meron siyang Ford Everest na may halagang 2.2 million pesos. At dito na nagtatapos ang ating video. Ano naman ang masasabi mo sa videong ito? Isa ka ba sa mga taong humahanga kay Michael De Mesa? Kung oo, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Paki-like na rin ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.